pagsasama, hanggang sa may sumali na babae sa kanyang team, isang tunay na palakaibigan, palagi niya siyang inaalis. Una, para lang kumain at karaoke. Pagkatapos, nahumaling si Julian sa pangingisda sa gabi. Nagsimula siyang magpalipas ng buong gabi sa labas. Nakipagtalo ako sa kanya tungkol dyan. Pero sinabi niya na sobrang sensitive ko. Magandang lugar, dapat tayo pumunta rito ng mas madalas. Julian, uwi ka kasama ko. Kung ganoon ang sitwasyon, Julian, dapat mauna ka nang umuwi. Mukhang si Chloe hindi kayang mabuhay ng walang lalaki. Julian, umuwi ka kasama ko. Chloe, tapos ka na bang mag-eskandalo? Ipinagpapagod ko ang sarili ko sa trabaho buong araw. Tapos uuwi ako para sa mas marami pang gawaing bahay. Ibinibigay ko sa'yo ang kahit anong gusto mo. Ang tanging hiling ko ay magsaya ng kaunti. Bakit kailangan mo akong habulin at mag-eskandalo? Iyon ba ang idea mo ng konting saya? Gaano na ba katagal mula nung nasa bahay ka talaga? Ano ba ang sinasabi mo? Umuuwi naman ako. Bumabalik ako para matulog gabi-gabi, hindi ba? Bumabalik ka ng alas 3 ng madaling araw, tapos aalis ka para magtrabaho muli ng alas 6, at tuwing weekend, kasama mo rin sila. Gaano na ba katagal mula nung huli mo akong makita? Dahil wala kang sariling mga kaibigan, anong kinalaman yan sa akin? Makinig ka, Chloe. Kasal tayo, pero hindi ibig sabihin kailangan kong sundin ang lahat ng sasabihin mo. Julian, dumating na ang bagong pamingwit na in-order ko. Gusto mong subukan? Pagkatapos nun, nagsimula na lang kaming matulog sa magkahiwalay na kwarto. Sa loob ng 3 taon, muntik na akong masanay mabuhay na may ganitong sama ng loob. Hanggang sa ang aking matalik na kaibigan na hindi ko na nakita ng matagal, niyaya akong kumain. Chloe, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyari? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo mismo. Umatras ka. Ano to ang dumi? Mia, sinapian ba ako? Chloe, anong nangyayari sa inyo ni Julian? Kaming... Ganun talaga. Mia, ba't hindi ka nagsasalita? Bakit tahimik ka? Parang simula nang ikasal ka, para kang wala sa sarili. Ikaw ang wala sa sarili. Tingnan mo, si Serena ay may binabalak. Alam niyang bagong kasal kayo, pero hinihila pa rin si Julian araw-araw. At si Julian, nagpapakatanga siya. Hindi ba niya alam na dapat siya'y nasa bahay kasama ang asawa sa gabi? Siyempre alam niya. Kumbinsido siya na kahit iwan ka niya sa bahay, wala kang gagawin. Imposible yan. Sige, maganda naman ako. Iniiwan niya ako sa bahay. Hindi ba siya natatakot na humanap ako ng ibang lalaki? Ginawa mo ba? Hindi, laging sinasabi ng lola ko na mamuhay ng may integridad, hindi basta-basta pwedeng gawin ang gusto mo. Nakita mo, magkasama kayong lumaki, kilala mo siya, at kilala ka rin niya. Kumbinsido siya na dahil sa iyong mga prinsipyo, hindi ka makikipagtalik sa iba. Oo nga, alam ko na. Bakit naman niya ako iiwan sa bahay? Eksakto. At pinatunayan ng mga pangyayari na tama siya. Tungkol sa buhay sexual mo, mabibilang mo sa daliri ang mga beses. Kahit sa ganitong sitwasyon, hindi mo naisip na humanap ng ibang lalaki sa labas. Kung hindi iyon pagpapahintulot na apihin, ewan ko na. Sumusobra ka na. Pero Mia, ano ba ang dapat kong gawin? Ang pagsasabi ko ng lahat ng ito, hindi ko sinasabing gumawa ka ng kabaliwan. Chloe, kailangan mong tandaan, sa anumang oras, huwag mong hayaang bastusin ka ng kahit sinong lalaki. Ang pagmamahal sa sarili ang pinakamahalaga. Araw ng sweldo, pinapadalhan kita ng 3,000 piso. Mangingisda ako mamaya, okay? Huwag mo akong tawagan. Chloe, stress na stress si Arthur sa trabaho. Bilang asawa niya, dapat mong paluwagan siya. Kahit na lagi akong iniiwasan ni Arthur, at least sinusuportahan niya ako. Yan lang ang dahilan kung bakit tiniis ko, ang pagtitiis sa sakit ng puso. Pero, Chloe, tandaan mo ito kahit anong mangyari. Huwag mong hayaang ang isang lalaki ay magtapon sa'yo. Ang pagmamahal sa sarili ang lahat. tama ka dyan. Ang pinakamagagandang taon ko ay hindi dapat masayang sa nakakalasang gulo na ito. Kailangan kong magbago. Paalam sa dating Chloe Davis. Simula ngayon, mamumuhay ako ng may dignidad. Paalam na.
Chloe, nandito ka pala. Oy, anong ginagawa mo dito? Sinasabi ni Arthur sa akin na ang ganda ng bago niyang pamingwit. Gusto ko sanang hiramin para subukan. Chloe, bakit puro mura ang kinakain mo? Nagpapapayat ka ba? Oo, tumaba na kasi ako. Kailangan ko nang magbawas ng timbang. Tingnan mo, ayokong bastos ang dating pero pagdating sa pangangatawan, nasa jeans yan. May mga tao talagang ipinanganak na malaki. Walang kwenta ang pagpapagutom mo, hindi ka magpapayat. Chloe, sumuko ka na lang. May noodles ka ba sa bahay? Magluluto ako para sa'yo. Huwag. Initapon ko na lahat. Bakit? Tigil na ako sa mga yan. Masasayang lang. Sige, kung determinado ka talagang pumayat, Chloe. Suriin natin kung totoo yan. Arthur, ang galing ng pamingwit mo. Ang gaan at nipis. Ngayong gabi, mag-aarkila ako ng pribadong palaisdaan sa Timog. Pwede tayong mamingwit doon. Sige, Ay, muntik ko nang makalimutan na nandito si Chloe. Pwede ba akong sumama, Arthur? Chloe? bakit mo pa siya tinatanong? Wala siyang pakialam. Hindi ako makapaniwala na sinayang ko ang buhay ko sa lalaking ganyan at hinayaan kong maging anino na lang ako ng dati kong pagkatao. Tama si Mia, siguradong nawala ako sa sarili ko. Aalis na ako. Huwag mo na akong antayin sa hapunan. Oo. Padadalhan kita ng dagdag 1,000 piso ngayong buwan. 4,000 piso lahat. Nakuha ko ang bonus ko kada quarter. Sige. Nakita mo? Ano bang sinabi ko sa'yo? Basta tuloy-tuloy ang pera. Hindi siya magiging banta. Tuloy-tuloy ang pera? Arthur Smith, akala mo ba ako pa rin ang dating Chloe na pwedeng bilhin ng pera? Kumusta? Gusto kong mag-enroll sa personal training. Simula bukas, araw-araw, ang pinakamabigat na programang meron kayo. Bababawi ako sa sarili ko. Hindi. Magiging mas mahusay pa akong version ng sarili ko. Nabawasan ako ng 40 libra. Wala na akong kasya sa mga lumang damit ko. Julian, kailangan ko ng pera para sa bagong damit. Julian, tingnan mo, ayaw kong sabihin ito pero ang kumpanya ay binibili na. Sobrang stress mo. Walang alam si Chloe kung gaano kakahirap magtrabaho. Wala man lang siyang trabaho pero may kapal pa siyang hihingi sa'yo ng pera. Kung tatanungin mo ako sa katawan niyang ganyan, wala namang magiging maganda sa kanya. Chloe, anong problema mo? Hindi ba kakapadala ko lang sa'yo ng 4,000 piso? Buong araw ka lang sa bahay, walang ginagawa. Hindi ka ba makapagtipid ng konti? Ang dami-dami ng mga package sa pintuan, parang bundok. Si Serena, siya ang kumikita ng pera at bumibili ng sarili niyang damit. At ikaw, ano bang ginagawa mo bukod sa pagmamakaawa ng pera? Sige na. Padadalhan kita ng 500 piso. Siguraduhin mong tatagal iyan. Hindi lumalaki ang pera sa puno, alam mo. Kung pinakasalan kita dati. Para lang sa pera mo, ano namang silbi ng mga sentimo na ibinabato mo sa akin ngayon? Biro ba ito? Bini-bini? Kanina pa kita napapansin, pwede mo ba akong sampahan? Nang hapunan? Salamat. Tama, walang pagmamahal o pera, anong silbi ng pananatili sa kanya? Mabuti pa. Bakit hindi? Ginang Davis, ang ganda mo ngayon. Lalo na ang buhok mo, talagang bagay sa iyo. Noong unang beses kitang nakita sa gym, alam ko na agad na iba ka sa ibang mga babae. Mayroon kang kakaibang amoy. Ginong Lewis, may kailangan akong asikasuhin, kailangan ko nang umalis. Ginang Davis, at saan ka naman pupunta? Hindi ba sa tingin mo ang paligid na ito ay perpekto para sa ating magkakilala ng mas mabuti? Ginong Lewis, magpakita ka naman ng respeto. Ano bang ginagawa mo? At saan ka naman pupunta? Kapag nasa kotse ko ka na, hindi ganoon kadaling umalis.
Laban ito sa batas. Ano bang iniisip mong ginagawa mo? Sige, saksakin mo ako ngayon din. Oh, hindi kita sasaksakin. Marami akong ibang paraan para mapasigaw ka. Baliw ka. Nawawala ka ba sa sarili mo? Ang gusto ko, nakukuha ko. Uy pre, mag-relax ka ngayon, okay? May bisita ako rito. Anong bisita? Kailan pa nagkaroon ng bisitang magsasabi sa akin na hindi ako pwedeng manligaw? Ang tagapangulo ng Vance Group kadadating lang. Alam mo ang background niya. Ayaw na ayaw niya ng ingay. Yung mag-a-acquire ng Zenith Group, Julian Vance, Ginoong Vance. Julian Vance. Ayon sa mga ulat, si Julian Vance, tagapangulo ng Vance Group, ay dumating na sa Jiangcheng. Kukunin niya ang Zenith Group. Zenith Group. Hindi ba yan ang kumpanya ni Arthur Smith? Julian Vance, 36 na taong gulang. Sabi lagi raw siyang may tinatagong pag-ibig para sa kanyang unang pag-ibig. Kaya naman siya nananatiling walang asawa. Itong unang pag-ibig niya, medyo kamukha ko raw. Mahilig mangisda si Arthur, di ba? Marunong din akong mangisda. Julian Vance, 36 na taong gulang. Lumitaw na ang aking target. Nako, mukhang ganito ngayon, paano ako haharap sa iba? Pero baka mas mabuti na ito. Kung gaano ako kasimple, hindi ito magmumukhang sinadya. Saan ang labasan? Ang mukha na iyon, mas maganda pa kaysa sa mga larawan sa balita. Kaya pala sabi nila isang mayaman at guwapong lalaki ay bihira lang. Kung gusto mo siya, umamin ka. Ano silbi ng lihim na paghanga? Naliligaw ako. Ang laki ng lugar na ito. Wala akong makitang labasan. Ikaw ba, mag-isa ka lang? Hindi, may kasama akong kaibigan. Tapos nagkahiwalay kami. At patay na ang cellphone ko. Doon, sundin mo ang daang yon diretso. Makakarating ka sa pangunahing gusali sa loob ng 15 minuto. Salamat. Maling daan. Doon. Paumanhin. Talagang mahina ang sense of direction ko. Ako, Sumakay ka. Ihahatid kita sa bahay. kumagat sa pain. Mukhang ito, sobrang katulad ng kanyang unang pag-ibig, ay mas malakas ang hatak sa kanya kaysa sa inakala ko. Salamat. Sobra na itong abala. Salamat, Julian. Ang gabi na, wala ka pa sa bahay. Hindi man lang alam ni Arthur or nagmamalasakit na i-text ako. Kung may nangyari talaga sa akin, hindi ko siya maaasahan. Gaya ng naisip ko, hindi man lang siya nag-abalang lumayo. Sa sino mang nanonood, akala nila sila ang totoong mag-asawa. Sabihin mo sa akin, kung wala ka man lang sa puso ng isang tao, kung wala kang lugar doon, may worth pa bang hawakan ng ganyang kasal? Nagtatanong ka sa isang estranghero. Tungkol sa kasal mo? Hindi ko alam, baka makakita ng mas malinaw ang isang estranghero. Ayokong husgahan ang kasal ng iba. Pero kung hindi ka masaya, sa tingin ko hindi mo pa naiisip kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Ang lalaking ito ay sobrang tapat. Kalahating oras pa lang kaming magkakilala at nakita niya ako sa ilang salita lang. Nung bata ako, ang mga magulang ko, para madaling alagaan ang nakababata kong kapatid na lalaki, pinadala nila ako sa lolo't lola ko. Hindi nila talaga ako inalagaan. Pinili ko ang kurso ko ng biglaan. Pinili ko rin ang asawa ko ng biglaan. Sa kaibuturan, hindi ko alam kung ano talaga ang gusto ko dahil walang nagsabi sa akin kung paano dapat mabuhay. Kung hindi ka takot na masama ako, ihanda mo ang iyong gamit pangingisda at salubungin mo ako sa lawa ng farmhouse bukas. Salamat sa paghatid mo sa akin pa uwi. Magkita tayo bukas. Ito ang contact info ko. Hanapin mo ako pagdating mo doon bukas. Sige. Chloe, ituturo ko sa iyo kung paano mo dapat ipamuhay ang buhay mo.
Ang magmahal, maghintay at manabik sa isang tao. Malamang ang unang pag-ibig niya ang pinag-uusapan. Ang tunay na tapat na lalaki. Tingnan mo ito, ang bagong pamingwit na nakuha ko, ang galing. Oh, uy Chloe, mukhang pumayat ka kamakailan. Epektibo ang diet ko. Saan ka galing? Ikaw ang walang trabaho, bakit ikaw pa ang nauwi ng huli kaysa sa akin, ang nagdadala ng pera sa bahay? Wala kang pakialam. Chloe, bakit ganyan ang ugali mo? Nakalimutan mo na ba kung sino ang naglalagay ng pagkain sa mesa at nagbabayad ng bills? Hindi ko nakalimutan, Julian. Malapit na hindi ko nakakailanganin ng pera mo or anumang bagay. Hoy? Teka, ano ang ibig niyang sabihin? Ginang Davis nandoon si Ginoong Sterling sa unahan. Chloe, Ano? Anong meron? tumayo ng tuwid. Maganda ka namang tao. Bakit ka walang kumpiyansa? Pasensya na, Ginong Sterling. Christian Sterling ang pangalan ko. Pasensya na, Ginong Sterling. Sige, isalansan mo ang pamingwit. Tapos, Hintayin mo lang. teka, talagang nangingisda tayo? Nangingisda tayo ng isda, ngunit nagmumuni tungkol sa buhay. Chloe, hilahin mo na. Ihahatid na kita sa bahay. Mangingisda pa ba tayo bukas? Oo. Gumagaling ka na. Ngayon, hintayin mo lang na kumagat ang isda sa pain. Hay nako. Kayanin mo, Chloe. Konting tiis na lang. Sige. Chloe, Ano? anong problema? Ayaw mo na bang mangisda? Pitong araw na akong nangingisda ng diretsyo. Inulit-ulit ko na ang bawat bagay. Sa pagitan ko at ni Julian mula nung bata pa tayo, 1,000 beses na. Gaano pa ba karaming pagmumuni sa buhay ang kailangan kong gawin? Ano ito? Isang hindi inaasahang huli. Lumalala ito. Naging mula sa isang emotional na relasyon tungo sa pisikal. Arthur, si Julian Vance, ang pinakamayamang tao sa bayan. Kilala mo siya, di ba? Julian Vance, ibig mong sabihin ang lalaking nahuhumaling pa rin sa kanyang unang pag-ibig? Siya ba yun? Oo. Narinig ko na naghihintay siya ng kanyang unang pag-ibig at walang asawa pa rin. At walang nakakaalam kung sino ang unang pag-ibig na ito talaga. Tiyak na espesyal siya. Ako rin ay mausisa. Ngunit sa lalong madaling panahon, bibilhin niya ang aming kumpanya. Malapit na tayong maging magtatrabaho para sa Vance Group. Kapag nangyari iyon, ang ating katayuan ay aangat sa tuktok. Makatuwiran. Hoy Arthur, sa totoo lang, talagang nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala sa akin? Nag-aalala tungkol sa ano? Sabihin mo sa akin, kapag nangyari iyon, ang iyong katayuan ay aangat sa tuktok. Hindi maiiwasang kailangan mong dumalo sa ilang mga bangkete at kaganapan. Dahil si Chloe ay pabaya sa kanyang sarili, hindi magandang tingnan iyon. Kaya Arthur, bakit hindi mo ako nalang isaalang-alang? Para sa iyo, bagaman, gagawin ko ang anumang sakripisyo. Kumalma ka. Lalaki lang iyan. Sa totoo lang, magagamit ko ito sa aking kalamangan. Upang lalo pang maawa sa akin si Julian Vance. Julian, halika rito, bilis. Ano ang problema? Nakahuli ka ba ng malaking isda? Hindi. Ang lalaking yun ay aking asawa. Kilala mo siya? Kilala siya higit pa riyan. Ang kumpanyang binibili mo, siya ay isang mahalagang tauhan doon. Tiyak na lagi mo siyang nakikita. Kaya ano ang plano mo? Sige na, nakuha ko nga yung mga litrato. Yung bahay binili ng mga magulang niya, bayad ng buo. Wala akong natira, wala kaming anak, kaya hindi magiging komplikado ang diborsyo. Ang 3 taon na ito ay talagang nasayang. Nakakasakal talaga. Oo nga. Kaya paano mo gustong maghiganti? Kung ito ang dating ako, tiyak na hindi ako magdadalawang isip na humingi ng tulong sa iyo.
Pero, pagkatapos ng isang linggong pangingisda, pinag-iisipan ko ang mga bagay-bagay. Marami akong naisip tungkol sa sarili kong buhay. Napagtanto ko na ang buhay ko ay tila nag-aksaya ng labis na enerhiya sa mga taong hindi mahalaga. Siyempre, kaya kong magpatuloy na makipaggulo kay Julian. Pero, karapat-dapat ba siya? Kaya naisip ko na, hindi na ako maghihigante. Iiwan ko na siya. Sige. Itong pangingisda ay hindi sayang sa oras. Susunduin kita bukas ng umaga. Sige. Chloe, pag-iiwan sa kasal na ito na nauubos ka, magiging katulad ka ng dati. Nagniningning ng maliwanag. Ipaalam sa Departamento ng Pananalapi ng Horizon, lahat ay magkakaroon ng dagdag sahod. I-charge sa Apex. Julian. At si Rina ay hindi kasama. Kaya narinig ko lahat sa kumpanya ay tataasan ng sahod. Magkano? Hindi ba't napupunta lang kay Chloe para kunin niya ang kalahati nito para sa kanyang mga gastusin? Arthur, kung tatanungin mo ako, dapat mong putulin ang baon ni Chloe. Ipakita sa kanya kung sino talaga ang namamahala. Atensyon, lahat! Ang proseso ng pagkuha ay halos kumpleto na. Magiging bahagi tayo ng Vance Group. Si Ginoong Vance ay kakatapos lang magdesisyon na bigyan ng dagdag na sahod ang lahat ng 20%. Talagang nangyayari na. Tulad ni na leader ng Copeland Smith at Serena, Itinangin niya tayo, baka may espesyal tayong bonus. natuklasan ng aming pagsisiyasat maraming pagkakamali sa inyong trabaho. Dagdag pa, sa loob ng kumpanya, maraming chismis tungkol sa inyong personal na buhay. Nagdudulot ito ng negatibong epekto. Kaya naman napagpasyahan. Nabawasan ang sweldo ninyong dalawa ng 30%. Hindi, tagapamahala. May mali dito. Pareho kaming nagtatrabaho ng todo nitong mga nakaraang araw. Pwede mo bang kausapin si Ginoong Vance para sa amin? Ginoong Vance? Si Ginoong Vance ay isang napakaabalang tao. Wala siyang oras para pakinggan ang inyong mga paliwanag. Sige, mas magandang pag-isipan ninyong mabuti ang susunod ninyong hakbang. Tagapamahala, hindi talaga naman. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit silang lahat ay tinaasan ng sahod samantalang kami ay binawasan? Ano, sinasabi mo sa akin na kilala mo si Julian Vance, ang pinakamayamang tao sa bayan at sumama ka sa pangingisda kasama siya? Oo. Maganda yan. Pero hindi mo ba ito nakikitang kakaiba? Kakaiba paano? Dahil lang ang profile mo ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang unang pag-ibig, kaya sa inyong unang pagkikita inanyayahan kanyang mangisda, mukhang kahina-hinala ang lalaking iyon. Kailangan mong mag-ingat. Maaring may punto ka doon, pero talagang inanyayahan lang niya akong mangisda. Wala siyang ibang intensyon. Chloe? Ang isang mangangaso ay madalas magpanggap na biktima para pababain ang iyong pag-iingat. Kailangan mong maging mas maingat, huwag kang masyadong makipagsapalaran. Ano to para sa almusal? Ginawa ko ito para sa akin. Wala para sa'yo. Chloe, talagang lumalampas ka na sa hangganan. Huwag mong kalimutan. Sino ang nagbayad ng lahat ng ito? Gamit ang pera mo. Asawa kita. Kung gumagastos ako ng pera ng iba, huwag kang mag-alala. Ako. Ikaw? Wala kang ideya kung gaano kahirap kumita ng pera ngayon. Binawasan ang sahod ko. Sa susunod na buwan, hahatiin ang allowance mo. Ano? Nahuli ka ng boss mo sa akto. Sino pa bang mababawasan ng sahod? Pero itong si Christian, sinuportahan niya ako. Pwede na lang siyang ibaba sa posisyon. Bago ang diborsyo, ang pagbawas ng sahod niya ay makakaapekto rin sa pamumuhay ko. Chloe, ang iyong malaking huli ay naghihintay. Mangingisda ka na naman ngayon? Hindi ngayon, dahil magkakilala tayo, ngayon tutulungan kitang magpantay. Ha?
Kaya ito ang sikat na Chanel. Siya talaga ang malaking boss, gumagastos ng pera parang walang halaga. Kumusta kayong dalawa? Paano ko kayo matutulungan ngayon? Tulungan ang babaeng ito mabawi ang kanyang natural na kagandahan. Siyempre, dito po, ginang. Paano kung ito? Hindi masama. Gusto mo bang makakita ng iba? Sige. Pakiramdam ko ang damit na ito ay mas estilo ko. Paano ang set na ito? Napakaganda. Kung ganon, kukunin namin ito. Ang set na ito at yung mga nakita natin kanina, ito at yung mga bag doon, ibalot na lang lahat. Agad-agad. Oh my God, isipin na isang araw talagang ganito ako kagaling. Chloe, mukha kang talagang maganda. Siyempre. Oh, pasensya. Christian ay matigas sa labas, ngunit malambot sa loob. Palagi kong iniisip kung saan napunta ang kanyang unang pag-ibig. Hindi man lang sila nagkatuluyan. Ano ang tinitingnan mo? Oh. Christian, napakabuti mong tao. Bakit wala kang asawa? Ang taong gusto ko ay nagpakasal. Napakadramatiko naman. Akala ko baka namatay na siya. Isang malaking tao tulad mo, talagang hinayaan mo ang iyong unang pag-ibig na magpakasal sa iba? Kaawa-awa. Pasensya na talaga. Hindi ko dapat binanggit ang masakit mong nakaraan. Ayos lang. Nakaraan na lahat iyon. At sa lalong madaling panahon, tutulungan ko siya na makaalis sa kanyang malungkot na kasal. Christian, talagang ikaw ay isang tunay na kahangahangang tao. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Mabuti ka. Christian, napakaisip mo na ilagay ang iyong sarili sa aking kalagayan kahit na ako ay isang estranghero. Binilhan mo pa ako ng damit nang hindi humihingi ng kapalit. Christian, salamat. Kahit gaano pa kagaling ang isang lalaki, may mga pagkakataon na hindi mo siya maaasahan. Kaya Chloe, kailangan mong mamuhay para sa iyong sarili. Tulad ngayon, Chloe. Takot ka lang tapusin itong malungkot na kasal, kaya naghahanap ka ng taong makakapitan. Christian, sobrang galing mong tao. Chloe, tutulungan kitang malampasan ito. Tutulungan kitang mahanap ang nagniningning na Chloe na dati ka. Chloe, pumayat ka ng husto. Nag-diet lang. So ang mga damit at bag na ito? Galing sa discount site. Sige na. Dapat bumili ka ng mamahalin. Kung hindi lang dahil kay Serena, si Julian ay maaring hindi mabuting kasintahan, pero kahit papaano, magiging mabuti siyang kaibigan. Pero ngayon, sa totoo lang, kailangan kong magpasalamat sa kanya dahil pumunta siya. Hindi ba dahil ang asawa ko ay ayaw akong bigyan ng pera? Chloe, parang malaki na ang pinagbago mo. Mas gumaganda ka pa ngayon.
Amoy mo pa rin ang pabango ni Serena, nakakadiri, wag mo akong hawakan. Anong problema, Chloe? Ang baho mo. Sige, maliligo na ako ngayon din. Julian, wala kang ideya pero nakuha ko na ang mga litrato ng panloloko mo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako maghihintay. Mahal, matagal na tayong hindi nagkakalapit. Hindi. Bakit hindi? Andyan ang regla ko. Pwede ba tayong magkalapit pagkatapos? Oo, tingnan natin. Chloe, simula ngayon, tuwing gabi, uuwi ako ng maaga para makasama ka. Ayos ba? Matutulog ako sa silid tulugan ng bisita. Kahit gaano kabuti ang isang lalaki, maaari ka pa rin niyang biguin. Kaya Chloe Davis, kailangan mong mamuhay para sa sarili mo. Ano ang ibig sabihin ng mamuhay para sa sarili? Kalimutan na, hindi ko maisip, mananatili na lang ako sa dati. Magandang umaga. Anong problema? Hindi nakatulog ng maayos? Masamang panaginip? Mas masahol pa sa bangungot. Ha? Umuwi si Julian kagabi. Nakita niya na ako'y pumayat, naging mas maganda. Ang ugali niya bumaliktad ng todo. Nagpapadala ng pera sa akin, sinusubukang maging sweet at mabait. Siya pa nga, Kaya sobrang takot mo, hindi ka nakatulog buong gabi. hindi mo alam. Mula nang magsimulang magdulot ng gulo si Serena, sa loob ng 3 taon, si Julian ay hindi kailanman naging ganito kabait sa akin. Sinabi pa niya, simula ngayon, uuwi ako ng maaga para makasama ka. Oh, kinikilabutan ako. Kaya ano ang plano mo? Gusto ko ng diborsyo. Pero, anong mangyayari pagkatapos? Ano ang dapat kong gawin? Noong kolehiyo, pumili lang ako ng random na kurso. Nag-asawa agad pagkatapos ng graduation, pagkatapos ng diborsyo. Hindi ko man lang alam kung saan ako magaling. Palagi kong iniisip, basta aalagaan ako ni Julian. Makakaraos lang ako. Ngayon, gusto ko na siyang iwan. Napagtanto ko na wala akong kung ano ang kailangan para makaraos. Chloe, huwag mong susukuan ang sarili mo. Talagang napakatalino mo. Matalino ako. Matutulungan kita. Ang mga grado mo sa kolehiyo, ikaw ang pinakamataas sa klase. Ang kakayahan mo ay tiyak na walang problema. Kailangan mo lang ng isang mentor. Bakit hindi ka pumasok sa kumpanya ko? Paano mo alam ang mga grado ko sa kolehiyo na ako ang pinakamataas sa klase? Hula lang. So, interesado? Magtrabaho sa kumpanya mo? Hindi ba ako magtatrabaho na parang alipin para sa'yo? Sobrang interesado ako. Nasa bahay ka na. Oh, gising ka pa. Chloe, ilang araw na. Umuuwi ka ng ganito kahuli gabi-gabi. Saan ka nang galing? Abala. Hindi ka man lang pumasok sa trabaho. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Uy! Hindi kita kinokontrol. Nag-aalala lang ako sa'yo. Nagte-text ako sa'yo buong araw, hindi ka sumasagot. At sa gabi, nauwi ka nang mas huli pa sa akin. Ano ba ang pinagkakaabalahan mo? Arthur, noong araw na pangingisda ka tuwing gabi, tinatanong kita ng parehong bagay. Sumagot ka ba sa akin? May kalayaan ka. At kailangan ko ang sa akin. Kaya mula ngayon, huwag kang makialam sa mga bagay ko. Chloe, ako... Chloe. Sabado ngayon. Sa wakas, day off ko na. Huwag kang lumabas, okay? Umuwi ka kasama ko. Abala ako, may plano ako. Saan ka pupunta ngayon? Dito. Pupunta pangingisda. Saan ka pupunta ngayon? Dito. Pangingisda. Tama. Pangingisda? Kailan ka nagsimulang mangingisda? Mga 1 buwan or 2 nakalipas. Alam mo ba, ang saya pala. Kung alam ko lang na ganito kasaya, hindi kita pinigilan na makipagkita kay Serena noon. Hindi. Saan ka pangingisda? Sabay tayo. Wala, ayokong istorbohin kayo. Hindi naman... Julian, nandito ang kasamahan mo sa trabaho para makipangisda sa'yo. Julian, Serena, anong ginagawa mo dito? Tulad ng sinabi ko, busy ako ngayon. Baka sa ibang pagkakataon, okay?
Bakit? Dahil ba kay Chloe na nagagalit at ayaw kang payagan? Hindi, wala lang akong gana pumunta. Julian, sa wakas may weekend tayo para lumabas at magsaya ng magkasama. Anong karapatan niya na kontrolin ang lahat? Lalaki ka na. May kalayaan ka ba? Ang sino mang hindi nakakaalam akala mo ay ang legal na asawa. Chloe, ano naman kung ikaw ang asawa ni Julian? Pwede ba tigilan mo na ang pagkakapit sa asawa mo buong araw? Wala ka bang ibang magawa? Ako? Ang pagkakapit sa asawa ko buong araw? Hindi naman siya ang nag-iisang lalaki sa mundo. Chloe, anong sinasabi mo? Hindi naman siya lang ang lalaki sa mundo. Chloe, ano bang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita na sinusubukan kong umalis? Hindi ako ang laging kumakapit sa Julian mo. Ngayon, si Julian mo naman ang ayaw akong pakawalan. Kaya pala ikaw ay nag-iiwas sa akin kamakailan? Anong ibig mong sabihin? Hoy Chloe, iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi dahil sa'yo na laging nangungulit na mangisda, magkakaroon ba ng chismis tungkol sa atin sa kumpanya? Paano pa ako mawawala ng pabor kay Ginoong Sterling? Ako nangungulit sa'yo? Julian, mag-isip ka muna bago magsalita. Kasalanan mo lahat ito. Nang walang dahilan, 3 beses binawasan ang sahod ko ngayong buwan. Hindi kita matanggap ngayon. Buti nga sa iyo, kaya ko kayong dalawa ng madali. Matagal ka nang naghihintay. Hindi naman ganun katagal. Kumusta? Chloe, nakita lang kita na sumakay sa kotse ng isang lalaki. Sino siya? Lumabas ka dyan ngayon din. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kaibigan siya. May mga gagawin ako. Mag-uusap tayo mamaya. Kung hindi mo sasagutin ang telepono, lalala lang ang hindi pagkakaunawaan na ito. Hayaan mo siyang mag-misunderstand. Hindi tayo mangingisda ngayon. Pupunta tayo sa kumpanya ngayon para ipakilala sa iyo ang isang oportunidad sa trabaho. Trabaho? Walang pangingisda ngayon. Pupunta tayo sa opisina. Bibigyan kita ng trabaho. Trabaho? Kaya malaking kumpanya ito, isang malaking isda talaga. Napakayaman, napakayaman. Ano ang problema? Nagulat? Hindi. Medyo natangay lang ako. Magandang umaga, Ginoong Vance. Magandang umaga, Ginoong Vance. Mga piling tao lang dito. Buti na lang may magandang muka ako. Kung hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na makatapak sa lugar na ganito. Gamitin mo ang iyong profesional na kakayahan at i-draft ang marketing panukala. Dinala mo ako sa iyong kumpanya para maging kabayo mo sa trabaho? Chloe, Ano? naalala mo ba ang sinabi ko noong araw na iyon? Naalala ko, hindi ka maaring umasa sa isang lalaki. Kailangan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Chloe, sanay ka lang na mawala sa isang bersyon ng iyong sarili na walang plano. Gagawin kitang mas mahusay, mas malaya. Sige. Hindi masama. Pero may mga issue. Anong mga issue? Ang pagsusuri ng datos dito ay hindi kumpleto. Iyon na. Nahanap mo pa ang mga bahagi na nilaktawan ko para makatipid ng oras. Naunawaan ko. Aayusin ko. Meron kang 1 oras. Nakuha ko. Gagawin ko itong perpekto. May 1 oras ka. Sige. Ginoong Sterling. Ginoong Sterling. Ayos na lahat. Ang planong ito ay may mga pagkukulang, pero matibay ang pangunahing ideya. Simula bukas, magtrabaho ka bilang consultant sa kumpanya ko. Ang buwan ng sahod mo ay 2,000 piso. Ako, teka, paano kung 10,000 piso? Kukunin ko. Buti na lang nagdalawang isip ako. Or mamimiss ko ang malaking pera kada buwan. Abisuhan ang Departamento ng Marketing. Simula ngayon din, Chloe Davis ang magiging consultant para sa proyektong Bituin. Salamat sa pagkakataon, Ginoong Sterling. Hindi kita bibiguin. Chloe, may kakayahan ka. Nagsimula akong mangisda ng asawa na uwi lang sa bilang isang workhorse. Ako yata ang unang tao na nakagawa niyan. Mia,
May trabaho na ako. Ano, nagbago ka na ng isip? Hindi ka namang iisda para kay Christian? Hindi ako sigurado. Pero gusto kong subukan na magbago. Gusto kong maging ibang Chloe. Nagbago ka na? Hindi mo na sinusubukang hulihin si Christian? Hindi ako sigurado, pero gusto kong magbago, maging ibang Chloe. Teka, sagutin mo na. Chloe, sagutin mo ang telepono. Chloe, nasaan ka ba? Sino yang lalaking iyan? Tinawagan na kita ng 100 beses. Bakit hindi mo sinasagot? Ano ang ibig sabihin niyan? Ginagawa mo ito ng sadya. May pakialam ka ba sa pamilyang ito? O sa akin ang iyong asawa? Kung hindi ka magpaliwanag ngayon, hindi ka pupunta kahit saan. Ano ang tinitingnan mo? Ikaw ang nagsimula nito. Ikaw ang unang nandaya sa akin, Julian. Tama ba ang sinasabi mo? Ikaw at si Serena ay palihim na nagkikita sa loob ng 3 taon. Wala akong sinabi kahit isa. Ngayon ay meron akong patunay ng iyong relasyon. Hindi ako narito para makipagtalo sa iyo ngayon. Ayusin mo ang gulo na ito at pag-uusapan natin ang diborsyo bukas. O, tawagan mo ang iyong mga magulang ngayon din at pag-uusapan natin ito ng masinsinan. Chloe, maaari kong ipaliwanag ang lahat. Ayaw kong marinig yon at hindi mo kailangang magpaliwanag. Panahon na upang wakasan ang nakakapagod na kasal. Oras na para tapusin itong nakakapagod na kasal. Chloe, hindi mo ba gustong takasan ang miserableng buhay na ito kahit sandali? Ensayong lapa ito ay kailangang gawin maaga o huli. Ang dapat sisihin ay si Arthur. Huwag kang magpanik. Hayaan mong ang bagyo ay magalit ng mas matindi. Chloe, nagluto ako ng almusal. Halika at tikman mo. Anong nangyayari dito ngayon? Paborito mo, pritong itlog at lugaw. Sige, tikman mo. Tinalikuran ko na yon. Dumiretso ka na lang. Mahal. Nagkamali ako kahapon. Pasensya na. Nag-iisip ako. Sabay tayong lumaki. Alam ko kung anong klaseng tao ka. Kahit na gusto mong magbiro minsan, tiyak na hindi ka uri ng taong nagpapaloko. Sinabi mo na kaibigan lang ang lalaking iyon. Naniniwala ako sa iyo. Makikipaghiwalay din ako kay Serena. Mula ngayon, sabay na lang tayong mamuhay ng maayos. Tungkol naman sa ating mga magulang, mabibigyan natin sila ng apo sa lalong madaling panahon. Diba? Kita mo? Itinapon ko na lahat ng kagamitan ko sa pangingisda. Hindi na ako mangingisda ulit. Binura ko na rin si Serena sa WeChat. Tungkol naman sa trabaho ko, magre-resign na ako bukas. May-ari pa rin ang mga magulang ko ng ilang ari-arian. Hindi tayo magugutom. Arthur. Minahal mo ba ako kailanman? Arthur, minahal mo ba talaga ako? Ano? Minahal kita. Lumaki tayong magkatabi. Ang sabing wala akong naramdaman para sa'yo, imposible iyon. Sa totoo lang, naisip ko talagang gawin itong mag-work. Ang magtayo ng simpleng, ordinaryong buhay na magkasama. Pero simula nang magsimula kang lumabas buong gabi, lahat nagbago. Mahal, mali ako noon. Humihingi ako ng pasensya. Hindi ko na uulitin. Naramdaman ko lang na napakadali ng lahat para sa akin. Masyadong maayos ang buhay ko. Kaya hindi ko talaga alam kung ano ang talagang gusto ko. Gusto ko lang maranasan ang kasiyahang labas sa normal. Sa totoo lang, pareho tayo. Sumunod tayo sa script nung lumalaki tayo. Hindi natin talaga nalaman kung ano ang talagang gusto natin. Pinili natin ang ating mga kurso, nag-aral sa kolehiyo, nakatapos, nagpakasal. Bawat hakbang, parang tinatsik lang ang mga kahon sa bawat yugto. Kaya naiintindihan mo. Patawarin mo ako, di ba? Hindi! Bakit? Dahil nag-cheat ka at nakahanap ako ng panibagong layunin sa buhay. Ayoko nang patuloy na magpalutang-lutang sa ganitong ulap. Gusto kong maging pinakamahusay na version ng aking sarili. Kaya Arthur, maghiwalay na tayo. Chloe. Alam kong galit ka ngayon. Hindi kita lalabanan. Pero tandaan mo ito. Kahit ano mangyari, hindi kita hihiwalayan.
Kahit anong mangyari, hindi kita didiborsyohin. Ang sabi, si Ginoong Vance mismo ang kumuha sa kanya. Eksakto! Wala siyang kahit anong karanasan sa trabaho. Ano kaya ang kaya niyang gawin? Sa tingin ko, nakakuha siya ng trabaho dahil sa koneksyon. Pero alam mo, pagdating sa itsura niya, medyo maganda naman siya. Haha. Huwag kang mag-alala, Chloe. Hayaan mong magsalita ang kakayahan mo. Kung hindi sapat ang kakayahan ko, at least may itsura naman ako. Ang proposal na ito ay due sa susunod na Miyerkules. Hatiin natin ang trabaho. Ikaw si Chloe, tama ba? Ikaw ang mamamahala sa pagsusuri ng datos. May mga tao dyan na walang tamang kasanayan ay hindi dapat kumuha ng mahirap na trabaho. Ang pagsusuri ng datos ay hindi trabaho na kayang gawin ng kung sino. Tigilan mo na. Pero siya may koneksyon, alam mo. Gagawin ko ito ng tama. Leader ng koponan. Chloe, hindi ka pa umaalis? Susuriin ko pa ng kaunti ang datos. Sige, mauna na ako. Ano kaya ang itsura ng unang pag-ibig ni Julian? Nandito ka pa? Unang pag-ibig ni Christian. Ano ba talaga ang itsura niya? Nandito ka pa? Gumagawa lang ako ng pagsusuri ng datos. May problema? Inapi ka ba niya? Hiningan ko siya ng divorce. Napag-isipan mo na ba? Napag-isipan ko na. Ngayon, mayroon akong bagong layunin sa buhay. Sa halip na patagalin ang kasal, dapat ko itong tapusin ng maaga at magsimula ng bagong kabanata. Pagkatapos ng lahat, mayroon na akong sahod na $10,000 kada buwan na ibinigay mo sa akin. Siya ba pumayag? Hindi siya pumayag. Nagpapaliban lang siya at hindi man lang nagpakita. Kailangan mo ng tulong ko. Kaya ko itong gawin mag-isa. Labis akong nagpapasalamat sa lagi mong pagsuporta sa akin. Christian, kapag naliligaw ka, meron bang tao na gumagabay sa iyo tulad ng paggabay mo sa akin? Wala, pero naiisip ko siya. Ang pag-iisip lang sa kanya, nahahanap ko ang aking daan. Yung unang pag-ibig mo, labis akong nagtataka, ano ba ang itsura ng unang pag-ibig mo talaga? Pero naniniwala ako, siguradong siya ay isang talagang kahangahangang tao. Oh, kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Namamatay na ako sa gustong malaman kung ano ang itsura ng iyong unang pag-ibig sa totoo lang. Pero sigurado ako na siya ay isang napakabait na tao. Oh, napakabuti. Napakabuti. Ngayon, hayaan mo akong ipaliwanag ang pagsusuri ng datos para sa proyektong bituin. Iyon na para sa aking pagsusuri ng datos sa proyektong bituin. Salamat sa inyong lahat. Chloe, ang galing mo. Chloe Davis, pasensya na sa sinabi ko kanina. Ako rin, Chloe. Ang talento mo ay nagsasalita para sa sarili nito. Ang galing mo talaga. Kahit na nagtatrabaho ako ng sobra, ang pakiramdam ng tunay na respeto ay talagang maganda. Magaling ka ngayon. Salamat. Malaking bahagi ng kredito ay napupunta sa platapormang ibinigay sa akin ni Ginong Sterling, di ba? E di paano kung bigyan kita ng mas malaki pa? Simula bukas, ang posisyong direktor ng marketing ay sa'yo na. Ang promo na ito ay sobrang bilis, hindi ba? Baka magalit yung mga nasa ibaba. Mag-chitsismis sila. Hanggat ikaw ay sobrang galing, hindi sila magagalit. Ang posisyon, direktor ng marketing. May triple ng iyong buwan ng sahod. Ha? Triple? Doble. Teka, hindi ba't pataas tayo kanina? Bakit pababa na ngayon? Doble. Tigil, kukunin ko. Na-promote ka na naman? Mula consultant hanggang direktor at ang iyong buwan ng sahod na doble.
Chloe, ang galing mo talaga. Wala yun talaga. Pero seryoso, Chloe, Christian talagang tinutulungan ka. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, iba ka na. Talaga kumpara dati, Chloe. Kailangan mong sagarin ang oportunidad na ito. Namamatay na ako sa gustong malaman kung ano ang itsura ng iyong unang pag-ibig sa totoo lang. Pero sigurado ako na siya ay isang napakabait na tao. Oo. Napakabuti. Napakabuti. Kung hindi dahil sa mukhang ito na kamukha ng kanyang unang pag-ibig, natatakot ako na hindi niya ako matutulungan ng ganon. Chloe, bumalik ka na. Tingnan mo kung gaano ko nilinis ang lugar. Tara na, sa munisipyo. Oo nga, hindi ko pa nalilinis ang mga bintana. Kukuha muna ako ng timba ng tubig. Julian, malinaw na malinaw ang sinabi ko noong isang araw. Pupunta tayo sa munisipyo ngayon. Hindi ako pupunta. Chloe, nag-iisip ako. Ayaw ko pa rin ng diborsyo. Chloe, alam kong hindi ako naging mabuti sa'yo. Magbabago ako, pangako. Kung kaya mong mahulog sa lalaking iyon dahil lang mabait siya sa iyo, saka magiging mabait din ako sa iyo. Pakitunguhan kita ng 10 beses, 100 beses na mas mabuti. Naniniwala ako dahil sa lahat ng pinagsamahan natin, kung bibigyan ng sapat na oras, makakaya mong mahanap muli ang mga damdaming iyon, di ba? Julian, hindi ko kailangan na bumawi ka sa akin at hindi ko inaasahan na magbabago ka pa. Ang gusto ko lang ngayon ay ang diborsyo. Tara na, wag mo akong pilitin na mawala ng respeto sa iyo. Chloe, Julian! Hindi ba sinabi ni Chloe na gusto niya ng diborsyo? Bakit hindi pa kayo nagdidiborsyo? Serena, ano ang ginagawa mo rito? Wala itong kinalaman sa iyo. Walang kinalaman sa akin? Julian, makinig ka sa akin. Magdidiborsyo kayo ngayon. Masyadong matagal na akong naghintay para dito. Siya ba ang nag-aatubili at tumatangging pumirma? Alam ko na, Chloe, wala kang hiya. Alam ko na. Chloe Davis, paano ka naging ganito kawalang hiya? Pinag-uusapan mo kung paano mo talagang kailangan makipaghiwalay? Laro lang yan, hindi ba? Marami na akong nakitang babaeng tulad mo. Wala kang tunay na kakayahan, ang alam mo lang ay humingi ng pera. Natatakot ka lang na kung wala si Arthur, walang mag-aalaga sa iyo, tama ba? Kung kaya ko bang makipaghiwalay or hindi, wala kang pakialam. Pero ikaw ang naglalagay ng sarili mo sa kanya. Natatakot kang hindi ka makakuha ng promotion para maging asawa? Si Arthur at ako, mga kasamahan lang kami na magkasundo ng sobra. Akala ko lang dahil malapit na kayong... Tigilan mo na ang kalokohan. Hindi kita sinigawan dati. Ayoko lang sirain ang araw ko sa'yo. Para sa taong katulad mo, may magandang paraan para sabihin ito. Pero sa diretsuhan, babae ka lang na laging naka-yoga pants, nangaakit ng may asawa. Kaya nangingisda ka ba ng isda o ng lalaki? At tinatawag mo yon na mga kasamahan lang? Maraming walang asawa mga binata sa opisina mo. Bakit hindi mo sila habulin? Bakit? Hindi ba dahil sa tingin mo si Arthur ay magaling magpanggap at may maruming pera? Sasabihin ko sa iyo, si Arthur at ako ay maghihiwalay at ikaw ang may pangunahing responsibilidad. Ako? Pananagutan ng pangunahing responsibilidad? Akala mo ba wala kang responsibilidad? Anong responsibilidad ang meron ako? Ginawa ko ba siyang mapang-abuso sa emosyon? Arthur, hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Sa 3 taon naming kasal, gaano ka kadalas umuwi sa tamang oras? Nagliliyab ako sa lagnat na 104, tinawagan kita at sinabi mong kasama mo ang isang importanteng kliyente. At ano ang nangyari? Yung litrato ng pangingisda sa gabi na pinost ni Serena, sino ang lalaking katabi niya? Ikaw ba yon? Hanggat pumayag ka sa diborsyo, masasabi mo ang anumang gusto mo. Teka, sa ngayon, si Arthur ang nag-aatubili. Kung makumbinsi mo siyang hiwalayan ako, baka respetuhin pa kita ng kaunti. Arthur, pumayag siya sa diborsyo. Bilisan mo, sabihin mong handa ka rin. Tigilan mo ako. Si Julian ang tumatangging hiwalayan ako. Kung makumbinsi mo siyang hiwalayan ako, baka magkaroon pa ako ng respeto sa'yo. Julian, pumayag na siya sa diborsyo. Sabihin mo lang na gusto mo rin. Ngayon na. Tama na, Serena. Manahimik ka na lang. Kung hindi dahil sa'yo noon, laging ako'y ginugulo para mangisda, hindi ako magiging ganito kasama, hindi na nga ako umuuwi. Julian, ikaw? Akala mo ba'y nakuha mo ang isang malaking isda na tulad ni Julian?
Basura lang siya na itinapon ko. Ang lalaking ganyan, ikaw lang ang mag-aaway para sa kanya na para bang siya'y kayamanan. Chloe! Tama na. Kung may sasabihin ka pagkatapos naming maghiwalay, pwede kayong mag-usap ng gusto nyo. Huwag nang sayangin ang oras ko. Julian, tara na, sa munisipyo. Chloe, sabi ko hindi ako pupunta. At seryoso ako. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti, hindi ka naman matalino at wala kang karanasan sa trabaho. Kapag iniwan mo ako, saan ka makakahanap ng lalaking kasing dami ng maibibigay ko? Hindi ako matalino. Wala akong magawa. Julian, nakalimutan mo na ba na ako'y nagtapos bilang top ng klase ko? Maaari sana akong direktang pumasok sa isang multinational na korporasyon. Ikaw ang nag-propose sa akin. Sinabi mong ayaw mo akong mahirapan. Sinabi mong bubuhayin mo ako. Ako, At ano ang nangyari? Napagdesisyonan mong wala akong halaga. Akala mo mas magaganda ang ibang babae. Nagsimula kang lumalabas gabi-gabi. Ako'y nasa kasikatan ng aking buhay, naiwang mag-isa sa walang laman na kama gabi-gabi. Naging isang pagod na may bahay ako. At ito ang paraan ng pag-aalaga mo sa akin. Hindi ko kailangan ng iyong awa. hindi yun... Naiintindihan ko na ngayon. Yung ibang lalaki, ginagawa kang laban sa akin, hindi ba? Chloe, nagsisimula ka ng makalimot kung sino ka. Yung lalaki naghahatid sa'yo ng ilang beses, bumibili ng ilang damit, at nawawalan ka ng ulo. Magkano ba ang kinikita niya sa isang buwan? Kaya ba niyang bigyan ka ng buwan ng baon? Chloe, kapag iniwan mo ako, gusto mo bang mamatay sa gutom? Yung 3,000 piso kada buwan na binibigay mo sa akin, kaya ko na yun kitain sa isang araw. May sarili na akong karera, sarili kong halaga. Ako, Chloe Davis, hindi ko kailangan ng kahit sinong lalaki para mabuhay ng aking pinakamagandang buhay. Yung 3,000 piso kada buwan na binigay mo sa akin, kaya ko na yun kitain sa isang araw ngayon. May sarili akong karera, sarili kong halaga. Ako, Chloe, kahit walang lalaki, mas maganda pa rin ang buhay ko. Ikaw, sinasabi mo lahat to dahil sa lalaking yan sa labas na nag-udyok sa'yo, di ba? Anong lalaki? Siya ang mentor ko. Hindi niya ako binababa. Pinipilit niya akong maging mas mahusay. Pagdating sa pananaw, hindi ka man lang katumbas ng isang hibla ng buhok niya. Mentor? Sige, magyabang ka, magmayabang ka. Paano na may mag-aagawan para tulungan ka? Sasabihin ko sa'yo, Chloe, panloloko sa pag-ibig yan. Tinitira nila ang mga babaeng tulad mo. Wala kang pakialam. Ngayon, pupunta tayo sa munisipyo. Hindi ako sasama. Chloe, hihintayin kitang magmakaawa. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako hihingi sa'yo kailanman. Ginoong Wright, ito ang lahat ng ebidensyang nakalap ko. Mga tala ng transfer, mga resibo, mga screenshot ng chat logs. At itong video, ipinapakita niya siya at si Serena naghahalikan sa isang bukid. Ang oras at lokasyon ay malinaw. Mahusay, matibay ang ebidensya. Sa panahon ng kasal, si Julian ay nagkaroon ng hindi angkop na relasyon sa ibang babae. At ginamit niya ang mga ari-arian ng mag-asawa para gastusin sa ibang babae. Ang mga aksyong ito, sa paningin ng batas, ay itinuturing na may kasalanang pag-uugali. Ginang Davis, sa ebidensyang ito, ang korte ay malamang na direktang magpasya na buwagin ang kasal. Mabuti. Kaya pakiusap, i-file mo ang kaso para sa akin sa lalong madaling panahon. Tungkol sa petisyon sa diborsyo, ipadala mo na lang sa Horizon Group. Leader ng Koponan Smith, may sulat ka. Oh, salamat. Leader ng Koponan Smith. Narinig ko na malapit ka nang ma-promote bilang vice-presidente. Ito ba ang liham ng paghirang? Lilipat kami sa opisina ng Vance Group bukas. Bakit ang liham ng paghirang dumating ngayon? Dahil ang galing ni leader ng Koponan Smith, buksan mo na, dali, tingnan natin. Ano ba ang itsura ng liham ng paghirang? Huwag kang magmadali sa konklusyon. Wala pa namang final. Arthur, alam kong ikaw ang pinakamahusay. Kapag naging vice-presidente ka na, huwag mong kalimutan na ilibre mo kami ng dinner. Sige? Libre niya ang dinner. Ilibre mo kami? Sige. Kayo na ang pumili ng lugar. Ngayong gabi, ako ang maglilibre. Ang galing! Buksan mo na, dali. Ito ba ang liham ng paghirang? Chloe, hihintayin kitang magmakaawa ka. Sigurado ka? Hinding-hindi ako magmamakaawa sa'yo kahit kailan. Arthur, anong problema? Hindi ba ito ang liham ng paghirang? Ang mukha ni leader ng Koponan Smith ay mukhang masama. Supina ng korte ito para sa diborsyo.
Hindi ba dapat ito ay liham ng paghirang? Ang mukha ni leader ng koponan Smith ay masama. Subpena ng korte, nagsasampa siya ng diborsyo. Paano naging papeles ng diborsyo iyan? Hindi ito sorpresa, nakakagulat. Sabi ko sa'yo, ang taong 3 beses na binawasan ng sahod ay hindi biglang mapopromote bilang vice-presidente. Ano ang tinitingnan nyo? Wala ba kayong gagawin? Bumalik sa trabaho. Chloe, kaya seryoso ka ha? Talagang lumampas na si Chloe ngayon. Ipinaabot niya ang subpena sa mismong opisina ko. Paano ako makakapagpakatatag ngayon? Makinig ka, hindi pa tapos ito. Makikipag-usap ako sa kanya pag uwi ko. Sige, huminahon ka. Talagang walang konsiderasyon siya. Paano siya makakagawa ng ganito? Uy, narinig mo ba? Si leader ng koponan Smith ay pinadalhan ng subpina. Oo naman, diborsyuhin siya ng kanyang asawa. At may ebidensya siyang nandaya siya. Alam ko na, kung maglalaro ka sa apoy, mapapasok ka. Laging nakadikit kay Serena. Milagro na tiniis siya ng asawa niya ng ganito katagal. At inaangkin pa niyang inosente siya. Kung inosente siya, bakit laging nakadikit sa kanya? Inosente, sabay na mangingisda sa gitna ng gabi. Sino ba ang inaakala nilang maloloko nila? Aba. Hindi lang siya natalo sa posisyong vice-presidente, nasunog pa ang bahay niya. Ngayong aabot ito sa korte, kailangan ng kumpanya na mag-isip ng 2 beses kung maaari ba nilang gawing vice-presidente ang isang manloloko. Arthur, dapat sana pumayag ka na sa diborsyo noong araw na yon. Ngayon sinasadya ka niyang hiyain. Kaya narinig ko, sinend mo ang petisyon sa diborsyo sa pinagtatrabahuhan ni Julian. Oo, ang pag-aatubili niya sa diborsyo ay hindi nakabubuti kanino man. Wala akong nagawa kundi magsampa ng kaso. Meron akong ebidensya na siya ang may kasalanan. Automatikong ipagkakaloob ng korte ang diborsyo. Binabati kita sa iyong bagong buhay. Salamat. So ano ang susunod para sa iyo? Magtatrabaho lang para sa'yo, syempre. Kung tutuusin, wala nang nag-aalaga sa akin. Christian. Ano ang perpektong kasal para sa'yo ang itsura? Pagsasamang pag-unlad. Pagpapabuti sa isa't isa. Pag-ibig. Pagkakapantay-pantay. Paggalang. Kung gayon, ikaw ay dapat isang napakabuting asawa. Kung ang iyong unang pag-ibig ay masayang may asawa, mananatili ka na lang bang walang asawa? Ang aking unang pag-ibig ay magdidiborsyo sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko. Well, naway maging matagumpay ka sa pagbabalik ng iyong unang pag-ibig. At embracing grace na magkasama. Salamat. Ngayon tumutok ka sa iyong trabaho. Ang posisyon ng vice-presidente ay naghihintay pa rin sa iyo. Kung gayon, magpapasalamat na ako ngayon. Ibibigay ko ang lahat, pangako. Ginong Sterling, ang proseso ng pagkuha sa Horizon ay tapos na. Lahat ng empleyado ng Horizon sasali sa Apex bukas. Tungkol kay Director Davis, Nag-aalala ka ba na makita niya si Julian? sila ay nasa gitna ng diborsyo kung tutuusin. Baka maging awkward. Hindi. Kung gusto niyang umunlad, kailangan muna niyang matutunan kung paano ganap na putulin ang mga taong sumisipsip ng kanyang lakas. Galing sila sa Zenith, alam mo? Tama, binili ang Zenith. Ngayon magtatrabaho sila sa Vance. Arthur, ang kapaligiran ng opisina dito sa Vance ay mas maganda kaysa sa Zenith na acquire para na ring promotion para sa atin. Ito ay para sa pulong ng kumpanya. Ihanda mo na. Opo, Ginang, Director Davis. Chloe, anong ginagawa mo rito? Kung ano man ang dahilan mo rito, iyan din ang dahilan ko. Kung tapos ka nang maglibot, magtrabaho ka na at huwag mong abalahin ang mga kasamahan mo. Sino ka ba para sabihin iyan? Ang kapal ng mukha mong kausapin kami ng ganyan. Si Arthur ang leader ng koponan dito. Sino ako? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sa susunod na magkita tayo, dapat alam mo na ang lugar mo. Arthur! Uy pare, yung babaeng kanina, si Chloe Davis. Ano ang papel niya dito?
Si Director Davis. Si Ginoong Vance mismo ang kumuha sa kanya bilang direktor ng marketing. Sobrang galing niya. Yung promotion plan ng huling bagong proyekto, lahat iyon idea niya. At naging matagumpay ito. Si Ginoong Vance ay labis na humahanga sa kanya. Ang plano ng promosyon para sa huling bagong proyekto, ideya niya iyon. Nagtagumpay ito. Mataas ang tingin ni Ginoong Sterling sa kanya. Julian, paano si Chloe na ito ang direktor ng marketing sa Apex Group? Mas mataas ang ranggo niya sa ating dalawa. Mukha siyang talagang iba sa dati. Julian, tingnan mo. Ito ay larawan ng unang pag-ibig ni Ginoong Sterling. Hindi ba siya kamukhang kamukha ni Chloe? Tiyak na ginamit niya ito para umasenso. Huwag mong sabihin sa akin na nakikipagrelasyon siya kay Christian. Chloe, kailangan nating mag-usap. Wala nang dapat pag-usapan sa pagitan natin. Chloe, alam kong mali ako. Hindi ako dapat naging malapit kay Serena. Patawarin mo ako. Ihinto ang demanda. Huwag tayong magdiborsyo. Itatrato kita ng tama mula ngayon. Julian, sa tingin mo ba talaga maniniwala ako sa kahit anong sasabihin mo ngayon? Sinasabi ko ang totoo. Tingnan mo, pareho tayong nagtatrabaho sa Apex Group ngayon. Magkikita tayo araw-araw. Pwede tayong magsimulang muli. Magsimulang muli, Julian. Ang nakikita mo lang ay ang bago kong itsura, hindi ang dating makalumang Chloe noon, at ngayon gusto mo akong bumalik. Ikaw sa tingin mo karapat-dapat ka ng panibagong simula sa akin? Chloe, sa tingin mo ba napakagaling mo na ngayon? Sa tingin mo ba talaga pinahahalagahan ka ni Christian? Tigilan mo na ang pangarap. Mabait siya sa'yo at binibigyan ka ng mga pagkakataon dahil kamukha mo ang kanyang unang pag-ibig. Kapalit ka lang, gumising ka. Kung wala ang mukha mong iyan, wala ka. Tapos ka na ba? Ikaw, Sa 3 araw, gustuhin mo man ang diborsyo o hindi, automatikong ipagkakaloob ito ng korte. Huwag mo na akong hanapin muli. Chloe, Ang korte ay nagpapasya. Ang nagrereklamo Chloe Davis at ang inirereklamo Arthur Smith ay pinagkalooban ng diborsyo. Chloe, binabati kita. Buti nga sa lalaking iyan, Arthur. Mula ngayon, mabubuhay ka na ng mas maganda para sa sarili mo. Sige, umuwi na tayo at mag-empake ng maayos. Tara na. Umalis na tayo dito. Malas ang lugar na ito para sa iyo. Tiyak na gaganda ang lahat para sa atin. Paalam sa bahay na ito na halos ikulong ako habang buhay. Nakahanap ka na ba ng matutuluyan? Kung hindi, pwedeng pansamantala kang tumira sa akin, pwede tayong magsiksikan. Meron na ako. Malapit ito sa opisina. pagsisisihan mo ito. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang hindi ko paggawa ng hakbang na ito ng mas maaga. Chloe Davis, ikaw ang gustong umakyat sa panlipunang hagdan at unang nag-iwan sa akin. Nanay, tungkol sa akin at kay Chloe, gusto ko pa ring pag-usapan ito sa'yo. Umalis ka sa daan ko, Chloe Davis. Umalis, Chloe Davis, lumabas ka dito ngayon din. Umalis ka sa daan, Chloe Davis. Ginang, naghahanap po ako kay Chloe Davis. Ako po ang kanyang ina. Bakit ninyo ako pinipigilan? Huwag mong isiping natatakot ako dahil lang malaking kumpanya kayo. Makikita ko siya ngayon. Kahit ano pa ang kailangan. Ginang, Umalis. nag-schedule na po kami ng appointment para sa inyo. Sandali lang po. Maghintay para saan? Hindi ako maghihintay. Gusto kong makita si Chloe Davis ngayon. Umalis ka sa daan ko. Chloe Davis, lumabas ka dito ngayon din? Nanay, anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Akala mo ang galing-galing mo na, ha? Isang bagay na kasing laki ng diborsyo at wala ka man lang konsiderasyon na sabihin sa akin? Itinuturing mo pa ba akong nanay mo? Nanay, nasa opisina tayo. Kung may sasabihin ka, sa labas tayo mag-usap. Bakit tayo mag-uusap sa labas? Natatakot kang mapahiya? Nagawa mo na at ngayon nag-aalala ka sa reputasyon mo? May sasabihin ako sa iyo. Kumakalat na ang chismis sa pamilya Stone.
na malandi ka, gumagamit ng walang hiyang taktika para makapasok sa malaking kumpanya. At ang reputasyon ko, sinira mo ito ng lubusan. Nanay, sino ang nagsabi sa'yo ng lahat ng ito? Wala ka nang pakialam doon. Chloe Davis, ang aming pamilya Davis ay laging may malinis na reputasyon. Paano nagkaroon ng katulad mo, isang kahihiyan sa aming pamilya? Nanay, mas pinaniniwalaan mo ang ibang tao kaysa sa sarili mong anak? Maniniwala sa iyo? Ipaliwanag mo sa akin, hindi ka nagtrabaho kahit isang araw simula nang ikasal ka. Paano ka biglang nakapasok sa ganitong kumpanya? Ano ang espesyal sa iyo? Huwag mong isiping hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito. Nanay, si Julian ang nagsabi sa iyo ng lahat, hindi ba? Oo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao sa probinsya tungkol sa iyo? Sabi nila, wala kang hiya. Sabi nila, ikaw ay... Tama na. Nanay, kung pumunta ka rito para lang sermonan ako, kailangan kong hilingin na umalis ka. Wala kang pakialam sa akin nung bata ako, at ngayon gusto mo akong kontrolin kahit hindi mo alam ang totoo? Ano ang karapatan mo? Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng lahat tungkol sa iyo? Sabi nila wala kang hiya. Sabi nila, ikaw ay... Tama na. Nanay, kung pumunta ka rito para lang mag-lecture sa akin, umalis ka na. Ni minsan hindi mo ako inalagaan nung bata ako, at ngayon bigla kang nakikialam nang hindi mo alam ang totoo. Anong karapatan mo? Anong ibig mong sabihin, anong karapatan? Nanay mo ako, ano bang problema doon? Ikaw nga ang nanay ko. Nung bata ako, ikaw at si tatay dinala ninyo si kuya sa syudad at iniwan ninyo ako sa lolo't lola. Nasaan ang pag-aalaga niyo noon? Wala kayong pakialam nang pumili ako ng kolehiyo. Wala kayong pakialam nang pumili ako ng kurso. Pagkatapos ng graduation, nagmadali akong magpakasal kay Julian. Ang sabi mo lang, bahala ka, gawin mo ang gusto mo. At sa loob ng 3 taon ng kasal, nakatawag ka ba kahit minsan? Para itanong kung kumusta ako, hindi. Wala ni isa. At ngayon, dahil lang sa ilang salita ng pamilya Stone, pumunta ka sa opisina ko at nag-eskandalo ng hindi mo alam ang totoo. Tinatawag mo akong kahiya-hiya, tinatawag mo akong bastos. Karapat-dapat ka ba? Kahit anong sabihin mo, ipinanganak kita. Ipinanganak mo ako, pero pinalaki mo ba ako? Ang pagkakaroon ng anak ay likas na pangangailangan. Ang pagpapalaki ang tunay na responsibilidad. Ginawa mo ba yon? Chloe Davis, ikaw na walang utang na loob. Ikaw! Ano ba ang tinitingnan ninyo? Wala ba kayong trabaho? Ginang, nakakagambala kayo sa operasyon namin. Mangyaring umalis. Bakit ako alis? Bitawan mo ako. Ikaw yata si Ginoong Sterling, ha? Ang amo ng anak ko. Balita ko ikaw daw ang nangakit sa anak ko. Tama ba? Nanay, anong kalokohan niyang sinasabi mo? Mali ba ako? Hiwalay na siya sa asawa. Kung hindi, paano siya makapasok sa kumpanyang ganito? Kaya ikaw pala si Ginoong Sterling, ang amo ng anak ko. Narinig ko na ikaw daw ang nanligaw sa anak ko. Tama ba ako? Nanay, anong kalokohan yan? Mali ba ako? Isang babaeng diborsyada tulad niya? Paano siya makakapasok sa malaking kumpanyang tulad nito? Alam ko na, isang magandang kasal itatapon mo lang? Kaya may iba ka ng lalaking nakalinya. Chloe, ang reputasyon ng pamilya Davis ay winasak mo ng tuluyan. Tapos ka na ba? Nanay, may napagtanto ako nitong mga nakaraang araw. Mabubuhay ako para sa sarili ko. Ayaw ko ng nakakalasong kasal na nauubos ako, at ayaw ko rin ng pamilyang ganun. Anong ibig mong sabihin? Sigurado, pakilabas ang taong ito na gumugulo sa ayos dito. Umalis na tayo. Bitawan mo ako? Chloe, walang utang na loob kang anak? Darating din ang karma mo? Teka lang? Eto, punasan mo ang luha mo. Pasensya na sa abala. Chloe, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagkakamali ng iba. Ang pamilya ang pinakamahirap na relasyong pamahalaan. May karapatan kang tumanggi. Salamat. Kung gayon, dapat ko ring ituon ang pansin sa pag-abot ng sarili kong pangarap. Anong pangarap? Ang patuloy na maging overworked na empleyado ni Ginoong Sterling at maging isang matatag na babaeng karirista. Naway magtagumpay ka. Ngayon, anyayahan natin si Ginang Davis na i-present ang proposal. Mayroon kang 40 minuto. Magandang hapon mga ehekutibo. Ipapakita ko ngayon ang Vance Group pagsusuri ng datos ng proyekto. Sa pangkalahatan, hinati namin ito sa 4 na pangunahing seksyon, at ang 4 na seksyong ito ay nahati ng napakalinaw.
Yun ang pagtatapos ng aking buong proposal. Salamat sa lahat. Director Davis, ang inyong proposal ay talagang ang pinakamahusay na narinig namin na pinakataos puso at pinakametodiko. Maraming salamat. Walang ideya kung ano ang nangyayari doon. Chloe ay dapat na lubos na napahiya. Eksaktong iniisip ko, siya ay isang ganap na baguhan. Ano kaya ang alam niya tungkol sa tunay na bidding? Hintayin mo lang lumabas ang resulta, iiyak siya ng todo. Lumabas na ang resulta. Paano nangyari? Chloe ay natalo, hindi ba? Nanalo kami. Nakuha namin ang bidding. Ngayon ay talagang kamangha-mangha. Nakuha namin ang proyekto. Yan ay hindi ka panipaniwala. Chloe, ang galing mo. Ang iyong presentasyon ay talagang kahanga-hanga. Kinilabutan ako. Lalo na ang bahagi tungkol sa pag-renew ng brand. Sobrang galing. Chloe, kinakabahan ka ba sa taas? Nahihilo ako sa kaba. Ngunit sa sandaling nagsimula kang magsalita, alam ko na nasa atin na ito. Tinatawag ko itong hindi kinakabahan. Imposible. Wala akong kumpiyansa na makakakuha ng proyektong tulad nito. Paano nagawa ni Chloe iyon? Chloe! Sinuhol mo ba ang kliyente? Hindi pwede. Hindi ako sigurado kaya ko pang makuha ang ganitong proyekto. Bakit akala ni Chloe kaya niya ito? Chloe, sinuhulan mo ba ang kliyente? Arthur, ikaw at si Serena pinag-uusapan at pinagtatawanan ako sa likod ko at hinayaan ko lang. Pero ngayon, ang usaping ito ay tungkol sa reputation ng Vance Group. Alam mo ba na ang pagmamanipula ng bid ay illegal? Krimen iyan. Hindi ko hahayaan na isugal mo ang lahat ng pagsisikap ng ating mga kasamahan. At ang reputation ng Vance Group, ingat ka. Arthur, kayo ni Serena, dapat kayo munang tumingin sa salamin. Ano itong walang kwenta? Gawin mo ang trabaho mo o umalis ka. Tama. Chloe, ikaw ang may pinakamalaking ambag sa proyektong ito. Kinong Vance, hindi ito nag-iisang tagumpay ko. Bawat miyembro ng aming kuponan ay may bahagi. Magaling, mayroong celebration dinner ngayong gabi. Lahat ay imbitado. Sige. Lahat bumalik sa trabaho. Narinig mo ba iyon? Ang presentasyon ni Director Davis ay hindi ka panipaniwala kanina. Nanindig ang balahibo ko. Oo, naalala niya lahat ng datos na iyon. 40 minuto nang hindi tumitingin sa kanyang mga tala. Akala ko lagi na nakuha niya ang trabaho sa pamamagitan ng koneksyon. Pero ngayon, talagang humanga ako. Ano ang sobrang galing niya? Kung hindi dahil kay Julian, wala siya. Arthur, hindi iyon patas. Ang proposal ay ginawa ni Director Davis at ng kanyang koponan. Siya mismo ang nag-compute ng mga numero. Siya mismo ang gumawa ng mga slides. At siya mismo ang naghatid ng buong presentasyon. Akala mo ba umasa siya kay Ginoong Vance? Si Ginoong Vance ba ang sumulat ng proposal para sa kanya o isinaulo ang mga numero para sa kanya? Hindi ka pa ba napagalitan ng sapat kanina? Siya ang tunay na magaling. Huwag kang bitter. Nandaya ka at iniwan ka. Ngayon ang iyong dating asawa ay umaangat at hindi mo matanggap. Ikaw, Ito isang toast para kay Chloe. Binabati kita sa pagkapanalo ng bituin. Isa pa para kay Chloe. Salamat lahat. Ang proyektong ito ay dahil sa pagtutulungan nating lahat. Ito'y para sa inyong lahat. Cheers. Mukhang napakasaya nyo ngayon, Ginong Sterling. Mas magaling pa siya. Kaysa sa naisip ko. Gusto mo akong makita? Sinabi ko sa iyo, ang posisyon ng vice-presidente ay palaging sa iyo. Sa tingin ko, perpekto ka para dito. Akala ko nandito lang tayo para mangisda at bigla na lang ako naging elite ng korporasyon. May kakayahan ka, may resulta ka, at iginagalang ka ng team. Kumpiyansa ka bang kaya mo pang mas mahusay? Siyempre naman. Sige, gawin mo. May forum ng industriya sa ilang araw. Ikaw ang magre-represent ng Apex. Sige. Mula ngayon, simple lang ang estilo ko sa trabaho. Kung magaling ang trabaho, papurihan ka. Kung magkamali ka, kakausapin kita. Pero may isang patakaran, ang magtrabaho sa akin ay walang overtime. Sige. Chloe, kasama ka namin palagi. Oo, sumama kay Chloe at kakain tayo ng masarap. Sige, magtrabaho na. Tagay. Tagay.
Mia, na-promote na naman ako. Vice-presidente na ako. Ang bilis ng karir mo. Ikaw ang manlilibre ng hapunan ngayong gabi. Walang excuse. Ang pinakamahal na lugar sa bayan. Sige. Order kahit ano libre ko. Sabi ko na nga ba, si Chloe ko ang pinakamahusay. Kahit na nung una, ang layunin ko sa paglapit kay Christian ay pangingisda lang. Pero pagkatapos, nagbago ang isip ko. At sa wakas naintindihan ko ang ibig niyang sabihin nung sinabi niya, Kahit gaano kagaling ang isang lalaki, may mga pagkakataon na hindi mo siya maaasahan. Kaya Chloe, kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. Chloe, ang bago mong buhay ay magsisimula na. Inaamin ko, nung una, ang paglapit kay Christian ay para lang mangisda, pero binaliwala ko ang iniisip ko. Noong mga oras na yon, naunawaan ko ang ibig niyang sabihin. Kahit gaano kabuti ang isang lalaki, may mga pagkakataon na binibigo ka niya. Chloe, makinig ka. Kailangan mong mamuhay para sa sarili mo. Chloe, ang iyong bagong buhay ay nagsisimula pa lang. Susunod, mangyaring batiin ang Vice-Presidente ng Apex Group ginang Chloe Davis upang ibahagi ang kanyang karanasan sa atin. Kumusta lahat? Ako si Chloe Davis. Ngayon, ang temang nais kong ibahagi sa inyo ay mamuhay para sa sarili mo. Ano ako, 3 taon na ang nakalipas. Naninilaw ang balat ko, namamaga ang katawan, walang plano sa buhay at walang mga layunin. Ang isang bagay na pinakaaabangan ko araw-araw ay ang paghihintay sa isang lalaking hindi umuuwi. Julian, uuwi ka kasama ko! Hindi ko ito sinasabi para magreklamo. Ang panahong iyon ng aking buhay ay mahalaga sa akin. Itinuro nito sa akin ang isang bagay. Kapag sumuko ka sa sarili mo, natalo ka na. Kaya, nagpasya akong magbago. Gusto kong maging mas mahusay, sumali ako sa gym, sa loob ng 3 buwan, pumayat ako ng 40 libra. Nagkaroon pa ako ng masamang ideya. Kung hindi maganda ang lalaking ito, hahanap na lang ako ng mas mahusay. Pero may nagsabi sa akin, hindi ka maaaring umasa sa isang lalaki. Kailangan mong mamuhay para sa sarili mo. Kaya kinuha ko ang aking pinag-aralan sa kolehiyo at sumali sa Apex Group. Nagsimula ako bilang consultant, tumatakbo kasama ang team, nagre-rebisa ng mga panukala. Hinarap ko ang mga pag-aalinlangan. Ako ay pinagtawanan at binalewala. Pero hindi ako sumuko. Ang dahilan kung bakit nakatayo ako rito ngayon ay hindi dahil maswerte ako. Lahat ito ay dahil hindi ko pinabayaan ang sarili ko. Gusto kong sabihin sa lahat ng naliligaw ng landas, walang makapagtatakda ng iyong buhay. Kailangan mo lang gawin ang isang bagay. Mamuhay para sa sarili mo. Director Davis, napakaganda ng talumpati na iyan. Sino ang nagsabi sa iyo na huwag umasa sa lalaki at mamuhay para sa sarili mo? Siya ang aking mentor. Vice Presidente Davis, narinig ko na ang dahilan ng inyong diborsyo ay ang pagtataksil ng inyong dating asawa. Makakaapekto ba iyon sa inyong career transition? Tungkol sa dahilan ng aming paghihiwalay, ito ay dahil hindi kami magkatugma. Bawat isa ay may kanya-kanyang landas. Siya ay may kanya at ako ay may akin. Tungkol sa dahilan, ayaw kong magbigay ng komento. Ayos na ako ngayon at sapat na yon. Vice-Presidente Davis, pwede bang itanong tungkol sa mga babaeng na nakaranas ng katulad na bagay? Anong uri ng payo ang mayroon kayo para sa kanila? Isa lang ang payo ko. Huwag matakot. Huwag matakot sa pagbabago. Huwag matakot sa pagkabigo. Huwag matakot sa sasabihin ng iba. Ang buhay mo ay iyo. Ikaw lang ang may pananagutan sa iyong buhay. Huwag mong katakutan ang pagbabago. Huwag mong katakutan ang pagkabigo. Huwag mong katakutan ang iisipin ng iba. Ang buhay mo ay sayo. Ikaw lang ang responsable sa iyong sariling buhay. Ang dahilan ng ating diborsyo ay hindi talaga tayo bagay. Si Chloe ay kahanga-hanga. Hindi siya umiiwas dito kahit kaunti. Oo, napakaklase niya at may pananaw siya. Ginong Stone. Paano ang proposal na isinumite ko? Ano ang naisip mo? Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bagay na ganyan. Ano ang ibig mong sabihin, Ginong Stone? Sa iyong kamakailang pagganap, ang iyong mga proposal ay puno ng butas. Humiling na ako ng paglipat mo sa isang posisyong administratibo. Ano, Ginong Stone? Hindi mo ito magagawa. Ang paglipat mula marketing patungong administration, nakakahiya. Nararapat sa kanya. Iyan ang makukuha niya dahil sa kawalan ng kakayahan at
patuloy na paninibugho kay Director Davis. Julian, ikaw ay nasa pinakamababa muli ngayong buwan. Director Miller, talagang mahirap ang merkado kamakailan. Mahirap ang merkado? Bakit ang iba ay kaya pero ikaw hindi? Binibigyan kita ng isa pang buwan. Kung ganito ka pa rin, maaari mong ipack ang iyong mga gamit. Director, pero ako, Julian, inilipat nila ako sa administrasyon. Lahat sila ay nagkakaisa laban sa akin. Julian, nilipat nila ako sa admin. Binubuli nila ako. Julian, paulit-ulit kitang tinitext. Bakit hindi mo sinasagot ang kahit isa? ano na naman? Sobre na sila! Matapos nila akong ilipat sa admin, ang ginagawa ko lang ay magkopya o magkuha ng tsaa at tubig. Teka naman, meron naman akong tamang degree. Pwede bang tumigil ka sa pag-istorbo sa akin? Halos hindi ko na kaya ang sarili ko ngayon. Bakit ka sumisigaw sa akin? Hindi ko kasalanan na bumagsak ang performance mo. Ikaw ang hindi kaya. Sino pa bang masisisi? Ano ang sinabi mo? Sinabi kong wala kang silbi. Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako napunta sa ganitong sitwasyon. Serena, wala ka bang kahihiyan? Sino ba ang laging nakadikit sa akin dati? Ako ang kumakapit sa'yo. Julian, gising ka na. Sumama ako sa'yo dahil may pera ka at kinabukasan. Ano ang meron ka ngayon? Isang lalaking masisante dahil pinalad. Julian, desisyon ito ng kompanya. Maaari kang magpatuloy sa proseso ng pagbitiw. Paano ninyo ito magagawa pagkatapos ng mga taon kong paglilingkod? Ang iyong performance ay palaging nasa pinakamababa. Malinaw ang patakaran ng kompanya. Ginang Davis. Chloe, pwede mo bang kausapin si Ginoong Sterling para sa akin? Hilingin mo na payagan akong manatili. Julian, ayusin mo ang sarili mong gulo. Chloe, sinadya mo ito, hindi ba? Sinadya mong paghigantihan ako, hindi ba? Julian, kailangan mo pa ba akong maghiganti sa iyo ngayon? Bahala ka sa sarili mo. Ano bang karapatan nila para sibakin ako? Uy, Serena, hindi ba sabik na sabik kang pakasalan ako? Tamang-tama ang timing. Wala na akong trabaho ngayon, kaya may oras ako para magplano ng kasal. Tingnan mo. Pumili ka ng oras at sumama ka sa akin para makilala ang mga magulang ko. Arthur. Tapos na tayo. Anong sinabi mo? Talagang naisip mo na gusto kita? Para lang ako sa pera. Ngayon wala ka nang natira. Bakit pa ako mananatili? Kaya mula sa simula, pera ko lang ba lahat? Tandaan mo noong sinabi ko, sa bandang huli umangat sa tuktok ang iyong katayuan. Hindi maiiwasang dumalo ka sa mga bangkete at kaganapan. Kaya Arthur, bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Hindi ako makapaniwala na pinili ko ang isang tulad mo at sinaktan si Chloe. Huwag mong isisi lahat sa akin. Hindi mo ba alam kung ano klaseng tao ka? Lumayo ka sa akin mula ngayon. Ikaw? Binabati kita kay Ginang Chloe Davis. Salam. Gusto kong pasalamatan ng Vance Group. Salamat Ginong Vance. At salamat sa aming koponan. Gusto ko ring pasalamatan ang dating ako sa hindi pagsuko. Chloe, hindi mo na ako mapapatawad, hindi ba? Chloe, hindi mo ba ako mapapatawad? Ikaw ang unang nambabae sa akin. Chloe, tapos ka na bang mag-eskandalo basta mabayaran siya?
Hindi siya magiging banta. Chloe, makinig ka. Kasal tayo pero hindi ibig sabihin na ikaw ang kumokontrol sa lahat. Arthur, paano ka naging ganito? Nanay, pinagsisisihan ko ito. Nanay, pakiusap, kailangan mong kausapin si Chloe para sa akin. Ibalik mo siya, okay? Arthur, si Chloe ay talagang iba na ngayon. Pero may samahan kayo mula noong lumaki kayong magkasama. Kung pupunta ka at magmamakaawa sa kanya, baka lumambot ang puso niya. Baka naghihintay lang siya na humingi ka ng tawad. Lumaki tayong magkasama. Hindi ko masasabing wala akong nararamdaman talaga. Tingnan mo, gusto ko talagang magtagumpay ito. Magkaroon ng simpleng buhay kasama ka. Pero nung nagsimula kang magpalipas ng gabi sa labas, nagbago ang lahat. Tama. Galit lang si Chloe sa akin. Kung pupunta ako at magmamakaawa sa kanya, tiyak na mapapatawad niya ako. Tama ba? Tama. Papasukin mo ako. Hoy, sabi ko papasukin mo ako. Aray! Hoy, Chloe! Chloe! Guard. Ayos lang. Chloe. Mali ako, okay? Pakiusap, patawarin mo na ako. Magsimula tayong muli. Arthur, matagal na tayong tapos. Umuwi ka na. Bakit ang lamig mo? Hindi iyon dahil sa lamig. Nag-move on na ako pero ikaw nandun ka pa rin sa nakaraan. Matagal na tayong hindi nagkakasundo. Bukod dyan, ikaw ang nagdala ng gulo na ito sa sarili mo. Chloe Davis, nakalimutan mo ba? Lumaki tayong magkasama. Nakalimutan mo. Hindi ko nakalimutan. Pero hindi ko hahayaang ang mga alaalang iyon pabalikin ako sa dati. Chloe Davis? Chloe Davis? Chloe Davis, ang yabang mo ngayon, ano? Bakit naman? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nasibak ako, kaya masaya ka siguro. Serena, hindi ka nakarapat dapat sa oras ko. Pabayaan na ang lakas ko. Chloe Davis, huwag kang magyabang masyado. Darating ang araw mo, magbabayad ka rin. Serena, hindi ka nasulit sa panahon ko. At tiyak na hindi ka sulit sa aking lakas. Chloe, huwag kang masyadong mayabang. Maaga o huli, matatanggap mo ang nararapat sa'yo. Si Chloe ay napakawalang puso. Nawala ang maganda niyang trabaho at nagkawatak-watak ang kanyang pamilya. Ang buong bagay na ito, hindi mo masisisi si Chloe. Julian, ikaw ang may kasalanan nito. Tatay. Si Chloe ay napakabuting babae. Napakabuti, pero kailangan mong makipagrelasyon sa sirenang iyon. At ngayon tingnan mo, walang trabaho at walang asawa. Sino ang may sala? Hindi ko kasalanan. Siya ang walang awa. Siya ang... Ikaw ay lubos na hindi makatwiran. Tagay. Hoy? Narinig ko na naghiwalay sina Julian at Serena. Ang gulo na kinasasangkutan nila ngayon ay gawa nila mismo. Karapat-dapat sa kanila yon. Ano man ang mangyari sa kanila, wala na itong kinalaman sa akin. Sa ngayon, gusto ko lang mabuhay para sa aking sarili. Ayaw ko nang mag-aksaya ng panahon sa mga taong walang kabuluhan. Tungkol sa buhay ko, marami pang mas mahahalagang bagay na dapat pagtuunan. Kaya, kumusta naman kayo ni Christian? Kaming dalawa. Christian, ang galing mong tao. Bakit wala ka pang asawa? May gusto ako. Pero may asawa na siya. Kung ang iyong unang pag-ibig ay masayang may asawa, mananatili ka na lang bang walang asawa magpakailanman? Ang aking unang pag-ibig. Malapit na siyang mag-divorce. Ang kanyang unang pag-ibig ay malapit nang mag-divorce. Sa tingin ko, malamang wala kaming magkakaroon ng romantikong relasyon. Sa totoo lang, talagang nagkaroon ako ng damdamin para sa kanya. Chloe, huwag kang sumuko sa iyong sarili. Sa totoo lang, napakatalino mo. Chloe, kailangan mong mamuhay para sa sarili mo. Chloe.
Ang unang pag-ibig niya ay nagdidiborsyo. Sa tingin ko, magkakaroon tayo ng anumang emotional na connection. Bagaman, nahulog nga ako sa kanya. Chloe. Chloe. Binabati kita sa pagiging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para magpaalam. Paalam? Nagdiborsyo ang unang pag-ibig ko. Kaya pupunta ako para protektahan ang unang pag-ibig ko. Mula ngayon, kailangan mo nang alagaan ang sarili mo. Hindi ba maganda yon? Matagal mo nang hinahanap ang unang pag-ibig mo sa lahat ng mga taon na ito. Ngayon, nakuha mo na sa wakas ang gusto mo. Binabati kita. Salamat. Chloe, ang ganda mo talaga. Kahit ang pinakamahusay na lalaki ay maaaring biguin ka. Kaya Chloe, kailangan mong mamuhay para sa sarili mo. Chloe, okay ka lang? Uy, Ano ang gagawin ko, Mia? Masama ang pakiramdam ko. Sa tingin ko, nahulog na ako sa kanya. Chloe, Sige. Anong ginagawa mo? pumunta ako para protektahan ang unang pag-ibig ko. Unang pag-ibig? Sino? Yan mismong pag-ibig ko. Ikaw iyon. Pinag-aaralan mo ang wallpaper ng phone ko sa ilalim ng dahilan ng pag-overtime at hindi mo napagtanto na iyon ay litrato mo noong kolehiyo. Lihim ko itong kinuha. Kolehiyo? Oo. Kung may gusto ka sa isang tao, sabihin mo lang. Ang mga lihim na paghanga ay baduy. Chloe, mula pa noong kolehiyo, may crush ako sa iyo. Pero noon, meron ka ng ang iyong kababata, si Julian sa tabi mo. Kaya lagi kong itinago ang aking nararamdaman. Ngayon, maaari ba kitang protektahan? Siyempre, maaari mo. Ngayon, sapat na ba ako para protektahan ka? Siyempre, kaya mo. Itaas natin ang baso. Para kay Vice Presidente Davis, para sa pagkamit ng proyektong panlabas. Ang galing. Para kay Vice Presidente Davis. Para kay Vice Presidente Davis. Para sa lahat, kung wala kayong lahat, hindi ko ito makakamit ng mag-isa. Cheers! Cheers. Ginong Sterling, alam na namin, ikaw at si Vice Presidente Davis kailan ang kasal? Depende yan sa amo mo, Ginang Davis. Sa sandaling sumagot siya ng o, kukuha ako ng lisensya sa kasal ngayon din. Kunin na natin ang lisensyang yan. Kunin na! Dumarating ang mga ulat na ang tagapangulo ng Apex Group, Ginong Christian Sterling, ay nakatakdang pakasalan ang Vice Presidente ng kumpanya, Ginang Chloe Davis. Chloe Davis, paano nangyari na pagkatapos mo akong iwan, naging napakaganda ng buhay mo? Anong vice-presidente, anong asawa ng CEO? Hindi ba dahil kamukha mo lang ang unang pag-ibig ni Christian Sterling? Pagkatapos ng lahat, kasal tayo. Hayaan mong gawan kita ng pabor at gisingin ka sa katotohanan. Seryoso? Kaya pala mabilis siyang umangat. Palagi kong naisip na may mali. Isang may bahay na hindi pa nagtatrabaho dati ay hindi maaaring maging ganoon kagaling bigla. Hoy, may ebidensya ka ba? Kung wala, hindi ka dapat magkalat ng chismis. Anong chismis? Tingnan mo ang litratong ito. Diyos ko, mukha nga siyang Vice Presidente Davis. Hindi ako makapaniwala na totoo pala. Hoy, may ebidensya ka ba? Wala. Hindi ka pwedeng magkalat ng chismis. Anong ibig mong sabihin, chismis? Tingnan mo itong litrato. Diyos ko, mukha talagang Vice Presidente Davis. Hindi ako makapaniwala. Totoo pala. Vice Presidente Davis, Vice Presidente Davis, Vice Presidente Davis, masabi sa internet, kamukha mo raw ang unang pag-ibig ni Ginoong Sterling na nakuha mo raw ang trabaho mo dahil sa kanya. May komento ka ba?
May iba pa bang dahilan ng diborsyo mo sa dating asawa mo? Dahil ba nakialam si Ginoong Sterling? Vice Presidente Davis, ano ang pakiramdam na maging kapalit ng iba? Alam ko kung ano ang gusto ninyong itanong. Narating ni Chloe Davis ang kanyang posisyon dahil sa sarili niyang kakayahan. Una, proyektong bituin na siya ang namamahala. Binigyan ko nga siya ng pagkakataon na mamuno. Pero siya ang sumulat ng proposal. Siya ang kumuha ng mga kliyente. Siya ang nangasiwa sa pagpapatupad. Ang mga resulta ay sa kanya. Pangalawa, sa ilalim niya, ang departamento ng marketing ng Apex ay 5 beses ang pagtaas ng performance. Lahat ito ay sarili niyang tagumpay. Kung may magsasabing nakarating siya dahil sa kakilala, ipakita sa amin ang ebidensya. Kung hindi, iyan ay paninirang puri. Ang departamento legal ng Apex ay kasali na. Ipagpapatuloy namin ito hanggang sa huli. Ginoong Sterling, maaari mo bang itanggi ng tapat na kamukha ni Vice Presidente Davis ang unang pag-ibig mo? O maaari mo bang itanggi na ito ang dahilan kung bakit mo siya inupahan sa simula? Dahil magaling ka maghanap ng litrato ng unang pag-ibig ko, bakit hindi ka maghanap ng mas malalim at alamin kung sino talaga siya? Maaari mo bang itanggi ng tapat na si Vice Presidente Davis ay kamukha ng iyong unang pag-ibig? O na ito ang dahilan kung bakit mo siya tinanggap sa simula pa lang? Dahil nagawa mong makahanap ng larawan ng aking unang pag-ibig, bakit hindi ka nagsumikap ng kaunti upang malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng aking unang pag-ibig? Ginoong Vance, tama na ang mga palaisipan. Bigyan mo na lang kami ng direktang sagot. Lagi ninyong sinasabi na si Vice Presidente Davis ay kawangis ng babae sa larawan ko. Magkapareho. Paano kung ang tao sa larawan ay siya na talaga? Kaya sinasabi mo si Vice Presidente Davis ang iyong unang pag-ibig? Imposible yan. Paano naman ang isang tulad ni Chloe na pangkaraniwan makapag-iwan ng ganoong kalalim na impresyon? Nagsisinungaling ka ng harapan. Si Chloe ay hindi kailanman pangkaraniwan. Binaliwala mo lang ang kanyang kabutihan, kaya mo siya binaliwala at itinakwil. Arthur, tingnan mo ang larawang ito. Nakikita mo ba ang damit na ito? Pamilyar ba ito sa'yo? Arthur, ang damit na ibinigay mo sa akin, sa tingin mo ba maganda ito? Ito. Hindi ito maari. Kahit ganoon, hindi mo maaaring itanggi na ginamit mo si Julian upang umangat. Oo, tama yan. Aaminin ko, noong una ay binigyan ko siya ng pagkakataon dahil siya si Chloe. Pero tinanggap ko siya sa huli dahil karapat dapat siya. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon. Iyon ay dapat malinaw sa lahat. Vice Presidente Davis, may mga huling sasabihin ka? Hindi ko kailangang patunayan ng anuman. Pagkatapos ng lahat, ang aking tala ay nagsasalita para sa sarili nito. Pero sa huli, nagdesisyon akong kunin siya dahil may kakayahan siya. At sinamantala niya ang pagkakataong ibinigay ko. Ito ay isang prinsipyo na dapat maintindihan ng lahat. Vice Presidente Davis, may gusto pa ba kayong sabihin? Hindi ko kailangang patunayan ang kahit ano sa kanino man. Kung tutuusin, ang aking mga tagumpay ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Para sa ilang tao, dapat ay tumutok na lang sila sa sarili nilang buhay. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa paninirang puri sa iba, dapat nilang isipin kung paano ayusin ang sarili nilang buhay. Ikaw! Vice Presidente Davis, paumanhin. Noong una, hindi ko na-verify ang mga katotohanan at nailathala ang ulat. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Opisyal? Ang 2 taong ito ang nanira sa amin. Ang Departamento Legal ng Apex namin ay tiyak na itutuloy ito hanggang dulo. Kayo dalawa ay pinaghihinalaan ng paninirang puri. Kapag nakumpirma na ang mga kaso, maaari kayong masentensyahan ng hanggang 3 taon sa bilangguan. Mangyaring sumama sa amin. Chloe, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Sabay tayong lumaki. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Ngayon, alam na ng buong internet na ikaw ang taong hinahangad ko, ang aking unang pag-ibig sa loob ng mahigit 1 dekada. Kaya kailan mo gagawing formal ang relasyon natin? Depende yan sa pagganap mo. Hindi ba sapat ang pagganap ko? Alam mo, dati ay sobra kitang nililigawan. Bakit hindi ka man lang nantig? Chloe, sa totoo lang, natatakot ka lang tapusin itong malungkot na kasal, kaya naghahanap ka ng masasandalan. Chloe, sanay ka lang na maligaw, na maging taong walang plano sa buhay. Tutulungan kitang maging mas mabuti, mas malayang bersyon ng iyong sarili.
Dahil alam ko na noong mga panahong iyon, ikaw ay hindi ako mahal. At ako ay hindi maaring maging para samantalahin ang sitwasyon. Ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa pagtutulungan, pagpapabuti sa isa't isa. Narinig ko na ang lahat ng malalaking pinuno ay mahilig pumunta sa mga exclusive club at nightclub. Tingnan ko kung may napuntahan ka. Ang password ay ang iyong karawan. Biro lang, alam kong malinis ka. Eto, mula ngayon, pwede mo na akong titigan ng diretso sa muka. Sige. Hoy, konting kaliwa. Dagdag pa, konting kaliwa pa. Hindi, kanan. Pumunta ka sa kanan. Ano ba talaga? Kaliwa o kanan? Wala ka na talagang pag-asa. Hoy, tumayo ka ng maayos. Oo. Medyo pababa. Kailangan ba talaga ang sama ng ugali mo? Hoy, sinusubukan ko lang tumulong. Malinaw na ginagawa mo lang akong tanga. Ano ang tinitingnan mo? Ang ganda ng tanawin dito. Dati, nakakulong ako sa nakaraan, nakakulong sa aking kasal, at nakakulong sa aking pamilya. Akala ko hindi na ako makakatakas. Nang maglaon, napagtanto ko hindi ibang tao ang pumigil sa akin. Ako mismo. Ako ang ayaw lumabas. Kahit na palaging pinapalamig ako ni Julian, at least hindi niya ako grabe ginamot. Kaya tiniis ko ang sakit at patuloy na nagtiis. Pero pagkatapos, Aalis na ako. Hindi na ako babalik para sa hapunan. Sige. Padadalhan kita ng dagdag $1,000 ngayong buwan. $4,000 lahat. Nakuha ko ang bonus ko kada quarter. sige. Ano yon? Basta dumadating ang pera, hindi siya magiging banta. Hala, Chloe, tingnan mo, pumayat ka ba? Epektibo ang diet. Saan ka galing? Wala ka nga trabaho. Bakit mas huli ka pa sa akin? Ang siya namang nagtatrabaho para mabuhay. Wala kang pakialam. Chloe, anong ugali yan? Nakalimutan mo na ba kung sino ang naglalagay ng pagkain sa mesa? Buti na lang nakilala kita, Christian. Dati akong nag-iisip ang pinakamalaking gantimpala ng paglapit kay Christian ay ang makakuha lang ng isang mayamang mapapangasawa tulad niya. Nang maglaon, napagtanto ko ang tunay na gantimpala ay hindi ang kanyang pera o ang kanyang katayuan. Siya ang nagpakita sa akin na ang isang tao ay maaaring magsimulang muli, maaaring maging matatag at hindi na kailangang umasa sa iba. Ayaw kong manghusga ng kasal ng iba. Pero kung malungkot ka, sasabihin ko hindi mo pa alam kung ano talaga ang gusto mo sa buhay. Chloe, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano mo dapat ipamuhay ang iyong buhay. Dinala mo ako sa iyong kumpanya para lang pagtrabahuhin ako na parang alipin? Chloe, Oo, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo noong araw na iyon? naalala ko. Ang mga lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Kailangan mong umasa sa sarili mo. Nagbago ang iyong isip? Hindi na sinusubukang makuha si Christian? Hindi ako sigurado. Pero gusto kong subukan at magbago upang maging ibang Chloe. Chloe, pakasalan mo ako. Serge.